umpisahan na po agad natin itong ating talakayan dito po sa nakita nating balita. Dahil mga kababayan, kung matatandaan nyo noong mga nakaraang araw, naging mainit yung usapin patungkol po sa mga revelasyon nitong si Mayor Vico Sotto, mga kababayan, patungkol po dito sa St. Gerard, na kung saan, mga kababayan, kung matatandaan nyo pa nga, di ba nagkaroon pa nga ng rally doon po sa may Pasig, mga kababayan, na kung saan yung mga nagrarally, I think, hindi ko alam kung sa Pasig yun ha, pero parang sa Kamaynilaan yun, mga kababayan, na kung saan yung mga nagrarally hindi pala po taga Pasig. Tapos yung ipinaglalaban po nila, meron daw korupsyon na nangyari doon daw po sa ipinapagawa na bagong City Hall ng Pasig City. So ngayon kung titingnan po natin, di ba nagpunta doon si Mayor Vico Sotto, and then nalaman, mga kababayan, na hindi pala po yun, yung mga tao na nagrarally hindi pala mga lehitimong taga Pasig. Kung hindi, yung yung iba taga ibang lugar pa. And then, mga kababayan, yung hinihinala na nasa sa likod po noon ng mga paraling yon against kay Mayor Vico Sotto para pabagsakin, para patahimikin, eto daw pong St. Gerard. So ngayon, mga kababayan, kung matatandaan nyo, nung nag-file ng Certificate of Candidacy etong si Mayor Vico Sotto, meron po siyang ibinulgar patungkol po dito sa St. Gerard, mga kababayan, at patungkol po dun sa mga kasosyo or kapartner dito sa lokal nitong Miro System, mga kababayan, na may kaugnayan din dito sa St. Gerard, na may kaugnayan naman dun po sa tumatakbong alkalde dyan po sa Pasig City na makakalaban nitong si Mayor Vico Sotto. Pero, mga kababayan, ang nakakaano dito, ang nakakagulat dito sa balitang ito yung revelasyon kanina nitong si Sian Gasa, na kung saan, mga kababayan, kung hindi po ito na ipaalam sa publiko, malaki ang tsansa na yung mga manok ni Duterte sa darating na 2025 midterm election, manalo po ng walang kahirap-hirap. Bakit, mga kababayan? Anyway, umpisahan muna natin itong pinagmulan nitong isyong ito, mga kababayan, para may idea po tayo mamaya pagkahinimay na po natin. So, i-play na po natin ito, galing po sa GMA Integrated News. Kanila po yan, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ang reaction video na kung saan sabi po dito, Pasig Mayor Vico Sotto nagpakita ng mga patunay ng umano'y connection daw po nitong Timothy Construction, mga kababayan, na konektado sa St. Gerard, na di umano, mga kababayan, ay kasosyo nitong Miro System na magsusupply ng mga election equipment dito po sa ating bansa para sa gagamitin sa 2025 midterm election. Ano po? So ngayon, ito i-play po natin. Naglabas si Pasig City Mayor Vico Sotto ng mga patunay umano sa koneksyon ng umatras na partner ng Miro Systems at isang kumpanyang konektado raw sa isang tatakbo rin sa pagka-mayor ng Pasig. Itinagyan ng may-ari ng kumpanya. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos maghain ng kanyang kandidatura, naglabas ng dokumento si Pasig Mayor Vico Sotto na patunay raw na ang umatras na Filipino partner ng Miro Systems na St. Timothy Construction Corporation ay konektado sa St. Gerard Construction. Alam nyo, nakakalungkot dito, mga kababayan, at nakakagulat dito, yung St. Timothy Construction kinuhang kasosyo nitong Miro System na wala namang kinalaman yung background ng kanilang construction company sa paggawa at pag-produce ng mga equipment materials na gagamitin po sa 2025 midterm election or yung election equipment, mga kababayan, katulad ng mga BCM, yung mga machine, mga kababayan, at saka mga balota. Wala naman silang kinalaman doon dahil construction yung kanilang kumpanya. Yun po yung isa sa nakakagulat dyan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. May-ari naman ng makakalaban ni Sotto sa pagkaalkalde ng Pasig. Nadiskubre raw ni Sotto na ang dating marketing director ng St. Gerard ay ang presidente ng St. Timothy na si Miguel Huntura. Diba? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinilit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing director of St. Gerard. Batay raw sa nakuha niyang General Information Sheet ng St. Timothy sa Securities and Exchange Commission, address ng St. Gerard ang idineklarang address ng presidente ng St. Timothy na may hawak sa 85% ng shares ng kumpanya. Pero itinanggihan ni Pacifico Discaya II, may-ari ng St. Gerard. Pakinggan natin yung dahilan nila, mga kababayan, kung bakit sila umatras. Kasi po yung St. Timothy Construction, sila yung kapartner sa lokal dito po sa ating bansa nitong Miro System, mga kababayan, nakaisa-isang tumanggap ng pabidding nitong COMELEC na magsusupply
ng mga election equipment or election materials mga kababayan para sa darating na midterm election. So ngayon, pakinggan natin yung dahilan kung bakit sila umatras. Ano po, ay pagpatuloy pa natin. Ang misis niyang si Sara Diskaya ang maaaring makalaban ni Soto sa eleksyon. Sabi ni Pacifico, hindi naging empleyado si Huntura ng St. Gerard at ngayon daw wala silang ugnayan rito. Pero nakausap niya raw ito Kahit naman itanggi nila yan, ipinapakita na nga ni Mayor Vico Soto yung ebidensya mga kababayan na mismong nakalagay dun sa Facebook nung mismong presidente mga kababayan itong Timothy Construction na talagang dati siyang nagtatrabaho dito sa St. Gerald at konektado siya dito po sa St. Gerald mga kababayan. Ano po, kaya kahit itanggi nila, hawak ni Mayor Vico Soto yung mga dokumento na magpapatunay na may ugnayan talaga etong Timothy Construction dito po sa St. Gerald Construction mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. makailan at sinabing kaya ito umatras sa kontrata para sa eleksyon ay dahil daw sa pangungulit ni Soto sa COMELEC. For Buti the na purpose lang. of delikadesa, nung mabalitaan ng St. Timothy na madalas sumusulat si Mayor Vico sa COMELEC, mas minabuti na niyang i-withdraw lang ang kanyang pag-joint venture sa COMELEC for the purpose of kasi naniniwala siya kay Ate Sara. Hindi ko alam kung saan nanggagaling po yung Si Sara Diskaya mga kababayan, siya yung makakalaban ni Mayor Vico Soto ha. So kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, kaya daw sila nag-withdraw ng joint venture dito sa COMELEC mga kababayan is dahil nangungulit daw etong si Mayor Vico Soto sa COMELEC at sumusulat mga kababayan. So ngayon, buti na lang merong Mayor Vico Soto or meron tayong Vico Soto na handang mangulit mga kababayan kahit yung makakalaban niya ay mga big fish. Ano po para lamang maibigay yung malinis na eleksyon sa mga kababayan po nating Pilipino, sa ating lahat. Kasi kung hindi mga kababayan siya mangungulit at magpapatuloy po ito, eto para pong St. Gerald mga kababayan ay konektado sa mga Duterte. Isa po sa tumatanggap ng napakalalaking proyekto nung panahon ng Duterte administration mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. yung ganyang klase ng kasinungalingan at yung fraud po na yan ay wala namang po katotohanan. Sabi ni Diskaya, nahaharas na sila sa 6 na reklamong isinampa ng LGU kaugnay sa occupancy at business permit ng mga negosyo nila. Dahil pa nagsusumiti naman daw sila ng mga Yan din yung pinagmulan kasi mga kababayan ng alitan. Totally hindi naman alitan ng problema sa pagitan ni Mayor Vico Soto at saka nitong St. Gerald. Na kung saan, kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, meron kasing mga isinumite na dokumento pagdating sa building permit etong St. Gerald. Kaso nga lang ang problema, minsan na nakalagay daw di umano doon sa mga dokumento mga kababayan ay third floor lang, second floor lang, pero yung pinapagawa 4 na palapag. So doon pa lang sala na may problema na agad mga kababayan. Kaya kini-question nitong si Mayor Vico Soto. Ano po, ipagpatuloy pa natin. requirement. Ayon kay Pacifico, sa Lunes maghahain ng COC bilang mayor ng Pasig ang misis na si Sara, kasama ang running mate na si Iyo Bernardo at kanilang mga konsehal. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ngayon mga kababayan ha, diba kung makikita nyo, ibinalita dito sa 24 oras yung ibinulgar nitong si Mayor Vico Soto, ipinakita niya mga kababayan yung patunay na ito pong St. Timothy Construction ay may kaugnayan dito po sa St. Gerald. Kasi nga, yung presidente mga kababayan ng St. Timothy Construction ay dati pong empleyado or nagtatrabaho dito sa St. Gerald mga kababayan. At meron pang ang revelasyon dito, etong si Sian Gasa na talagang nakakagulat. Ano po, kanina napanood natin to na kung saan mismong talagang lantaran niyang sinabi na konektado etong St. Gerald mga kababayan dito po sa mga Duterte. Kaya kung titingnan po nating mabuti, kung hindi ito na ibalita mga kababayan, malaki ang tsansa na yung sina Bato de la Rosa, sina Bongo na yan, makalusot na naman sa darating na 2025 midterm election. So ngayon, ito, pakinggan po natin itong revelasyon na inilabas nitong si Sian Gasa kani-kanina mga kababayan. 4 na oras ang nakararaan. Ano po, so ito, i-play na po natin. Charot! Wala itong kinalaman kay Piolo. For the past few months, so, Mars, ano na? Eto palang si Piolo Pascual. Charot! Wala itong kinalaman kay Piolo.
For the past few months, naging busy ang Ay, Ballpoint Man, may galab shoutout ha. Pakisubscribe si Ballpoint Man, kasamahan po natin yan. Ay, hayaan nyo lang yung umiiyak dyan ha. Natural iiyak yan. Kasi pagka umiiyak yung mga nanonood sa atin, ibig sabihin magaling yung host. Tandaan nyo yan mga kababayan. Kapag umiiyak yung mga basher, ibig sabihin tinatamaan sila sa mga sinasabi natin dito sa screen. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. ating gobyerno, particularly ang Senado, Malacanang, and the entire executive department, kay Ah. Alice Guo and Pastor Quiboloy. And for the past few weeks, ang sambayanang Pilipino ay naging abala sa mga tumatakbo or nagpa-file ng certificate of candidacy na iba't ibang mga personalidad. And behind all these government circus, politics, circus for the past few weeks, for the past few months in the Philippines, nasa lisihan pala tayo. Yon. Bakit? Nasa lisihan. What do you mean, Sian? Ito palang Commission on Elections, nagpa-bidding last year. Tama ba last year? Yun ang di ko sure. Nagpa-bidding sila kung sino ang pwedeng kumontrata sa darating na 2025 elections. Mga gagawa ng mga makina, balota, canvassing machines, and everything else. Ah. Isa lang yung bidder. Bakit? Mga foreign companies, mga IT companies na malalaki sa buong mundo, ayaw sa Pilipinas. Kasi nga mga kababayan, kaya ayaw nila sa Pilipinas kasi magulo daw ang politika dito sa ating bansa. Kaya yung iba na saglip na makikibiding pa mga kababayan or tatangkilik dun sa inilabas ng COMELEC mga kababayan na magsusupply ng mga election materials dito sa ating bansa, yung iba umaayaw. Kasi nga, magulo daw sa Pilipinas at saka sinasabi nung iba di umano, talamak daw po ang korupsyon. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Magulo eh. Daming korupsyon, daming red tape, Ah, daming mga kung anik-anik, sakit sa ulo. Kaya ayaw nilang makialam sa eleksyon ng bansang Pilipinas. Pero merong isang naglakas loob sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. sino yan? Miru Systems of South Korea. Ang malupit dyan, dahil walang ibang nakipag-bidding, no choice ang COMELEC. Isa lang yung nakipag-bid, so kailangan nilang aprobahan yung kaisa-isang yun. 18 billion pesos ang napagkasundo ang kontrata. Magbabayad ng COMELEC ang bansang Pilipinas. Alright, pondo ng bayan ng 18 billion pesos to Kita nyo kung gaano kalaki mga kababayan na nagagastos ng ating bansa para lamang po sa politika. Kaya nga kung tutuusin mga kababayan, dapat talaga maging matalino ang mga kababayan nating Pilipino sa pagpili ng kandidato. Kasi biruin nyo ha, umaabot ng 18 billion ang ginagastos ng ating bansa mga kababayan para lamang po bumili ng mga BCM mga kababayan, para bumili ng mga balota na gagamitin po sa darating na eleksyon. So ngayon kung titingnan po natin sinasabi dito na isa lang yung bumiding sa pabiding ng COMELEC mga kababayan. At dahil no choice ang COMELEC, tinanggap nila etong Miru system na sila ang gagawa ng mga election materials mga kababayan, katulad ng mga balota at ng mga BCM na gagamitin for 2025 midterm election mga kababayan. So ngayon, etong si Miru system, since sila yung nag-iisa mga kababayan, kumuha sila ng mga company dito po sa ating bansa, sa lokal mga kababayan, na magiging kasosyo po nila sa paggawa or pagsusupply mga kababayan ng mga balota at ng mga BCM at mga makina na gagamitin for 2025 midterm election. So sino yung mga kinuha nitong si Miru system mga kababayan? Eto po yung pakinggan pa natin. Miru Systems para i-operate ang buong eleksyon sa 2025. Now, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan naman, mga Marcy. Eto na. Ito hindi to chismis ha. Facts ito. Yung Miru Systems ay kumuha ng local partner sa ating bansa. Local companies, local corporations. Tatlo. Sino yung tatlong yon? At yung tatlong yon, sa hindi may paliwanag na kadahilanan, ay may link lahat sa Duterte administration. Particularly, yung St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ni Sara Diskaya and Curly Diskaya. Hindi tunay na pangalan.
Si Zara Discaya and Pacifico Discaya II. Mag-asawa ite! Siyan! Sino mga kababayan niyo tinutukoy dyan? Si Sara Discaya. Siya yung makakalaban nitong si Mayor Vico Soto dyan po sa Pasig City sa pagka-alkalde. Kaya nga mga kababayan, yung mga taga-Pasig dyan, dapat maging matalino kayo sa pagboto ng kandidato po dyan. Kung subok nyo na si Mayor Vico Soto, suportahan nyo mga kababayan. At huwag kayong susuporta nung iba na hindi nyo naman alam or wala naman kayong idea dun sa hangarin para patakbuhin ang lungsod ng Pasig. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sino naman yan? Pakialam namin dyan, artista ba yan? Politiko ba yan? Tsaka di nyo ba napapansin kung sino-sino na lang ang pinapatakbo ng pangkat ni Duterte? Kung sino-sino na lang mga kababayan yung ipinupush nilang tumakbo. Katulad din na Jemmy Bonduc, nitong sina Philip Salvador, sino pa yung isa mga kababayan, si Willie Rebillame, sina Bato de la Rosa, sina Bongo mga kababayan, at kung sino-sino pa. So ngayon, kung etong lahat ng company na ito na kinuha sa local na magko-cover lahat ng magaganap sa 2025 midterm election, kung sila magmamaniobra na konektado kay Duterte, anong laban pa ng slot ng bagong Pilipinas slate mga kababayan? E di talo na. Mga kababayan, kung tutuusin, yung ating mga manok, ay kahit pala hindi na tayo bumoto, wala, no choice din. Matatalo din yung ating mga manok kasi nga, unang-una, kung lahat ito may link kay Digong, eh malaki ang chance na mag-number 1 pa si Bato. Mga kababayan, mag-number 2 pa si Willie Rebillame at yung mga tumatakbo na iba, ay matalo na lang. Ano po, so, di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang mag-asawang Discaya ay ang number 1 contractor ng Duterte administration ng DPWH Build projects Grabe, from no? 2016 to 2022. Number 1. Under St. Gerard Construction Corporation. Dahil nagkaroon sila ng issue sa BIR noong 2020, fin-lockdown sila, pinalitan nila yung pangalan ng kumpanya, naging St. Gerard General Contractor Chuba Chuchu Ek. Bottom line, sila yung may-ari nito, sila ang pinakamalaking contractor ng mga Duterte. Di ba? And come to think of it, bakit ang isang construction company ay magiging partner ng isang Miro Systems na service provider sa buong eleksyon ng ating bansa? At saka mga kababayan na nakakagulat dyan, di umano, yung tatlong kinuha na company dito sa local, sa ating bansa, mga kababayan ay konektado lahat dun sa St. Gerald. Bakit kaya mga kababayan konektado lahat? Kasi ang pagkakaalam ko parang anak ata ng nitong nagpapatakbo ng St. Gerald Construction, etong may-ari ng tatlong company na ito na kinuha ng Miro System. Mga kababayan na wala namang kinalaman yung background ng kanilang company sa paggawa at pag-machine rate mga kababayan ng mga balota, ng mga BCM at kung ano-ano pa mga machine na gagamitin sa 2025 midterm election. Tanging nakapokus lamang yung background nila, yung company, dun sa pagko-construct mga kababayan ng build or paggagawa ng mga proyekto dito po sa ating bansa or yung mga project katulad ng mga karsada, etc. mga tulay. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Construction company. Why? How? Siyan, sure ka ba dyan? Na talagang yung St. Timothy Construction ay na partner ng Miro Systems ay talagang konektado sa mga Discayas na biggest contractor ng Duterte. How sure are you? How sure I am? Check nyo yung articles of incorporation nila. 10 years ago, 9 years ago, I forgot what is the exact year. And you will see their names. Pacifico Discaya II and Cesara, blah, 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 it's a long name, Discaya. And take note, last October 4, inutusan ng Commission on Elections yung St. Timothy na umalis na sa joint venture partnership with Miro Systems. Diba? Systems. Kung hindi lehitimo ang conflict of interest na ito, bakit yun gagawin ng COMELEC? Ang problema natin ngayon, for the past 1 year or more than 1 year,
Tapos ginamit lang nila mga kababayan na panakip buta si Mayor Vico Soto. Ano po, ginamit lang nila na pang-atakip dun sa issue kung bakit sila umalis dun sa joint venture mga kababayan nitong mga company sa local na partnership nitong Miro System. Ano po, kasi ang dahilan nila, sumusulat daw etong si Mayor Vico Soto, kinukulit daw mga kababayan etong COMELEC, kaya por delikadesa nag-back out na lang sila. Ano po, ngayon kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, kung totoo man yung dahilan ano po nitong mga umalis na ito at itinigil yung pakikipag-joint venture dito sa COMELEC mga kababayan kasama itong Miro System, kung eto man ay may katotohanan na dahil kay Mayor Vico Soto, ay dapat magpasalamat kay Mayor Vico Soto dahil unang-una, kung hindi siya nangulit mga kababayan at kung hindi niya in-expose ito, baka malamang sa alamang lahat tayo nabudol pagdating ng 2025 midterm election na kahit na bumoto kayo, sumuporta kayo, talo pa rin ang kandidato nyo kahit sobrang lakas mga kababayan. At tanging yung mga manok ni Duterte, yun ang mananalo. Kasi nga unang-una, galamay nila mga kababayan, yung nagpuproduce or nagmamachinerate nung mga nung mga balota at nung mga BCM mga kababayan, mga makina na gagamitin for 2025 midterm election mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Of preparations na expose na lahat ng mga balota and election machines. With St. Timothy, with the Discayas. So, COMELEC, I'm asking you this question right now. Anong assurance po yung maibibigay nyo sa amin, sa taong bayan, na hindi compromise yung magiging election sa 2025? Sa pool. What if walang pumasok na bidder, tapos kinontak lamang ng mga Discaya yung Miro Systems bilang dami nila? Tama, pwede rin. Kaya, di ba mga kababayan, kasi nga, nakakapagtaka naman na tinanggihan na nga ng ibang foreign company etong pabidding nitong COMELEC po natin. Tapos, tanging eto lamang po na Miro System, bukod tangi, mga kababayan, na kaisa-isang tumanggap ng hamon na mag-supply or gumawa, mga kababayan, kumontrata na sila ang gagawa ng mga balota at mga BCM. Tapos ang nakakapagtaka pa dito, nung kinuha sila ng COMELEC, saka naman pumasok at kinuha nitong Miro System, etong tatlong company na konektado sa St. Gerald. Baka nga possible na tama rin yung sinasabi ni Sian Gasa na baka wala talagang bumiding or bumider dun po sa pabidding ng COMELEC at gumawa lamang, kumontak lamang ng dami, mga kababayan, etong St. Gerald Construction. Ano po, at yun ang kanilang pinakadami at sila talaga yung totoo na magmamachinerate ng mga balota at mga BCM for 2025 election. Naggalamay nitong si Duterte. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. kaya yung tatlong kumpanya na partner, na joint venture partnership ng Miro Systems, ay sila lang din. What if ganun nangyari? Paano nyo kami ma-assure na hindi ganun? Diba? Na talaga magiging malinis yung election sa 2025? Unang-una, mga kababayan, ang COMELEC hindi kontrolado 'yan ng ating gobyerno, ng ating presidente. Walang kontrol diyan, mga kababayan, ang ating presidente, dahil yan po ay paano ko ba ipapaliwanag 'yon? May sarili silang mga kababayan, may sarili silang parang nakabukod sila or nakahiwalay sila sa ating gobyerno kasi nasa ilalim sila ng 1987 Constitution, mga kababayan, na may sarili silang pagdedesisyon. Sa madalit salita, hindi ko lang independent sila, mga kababayan. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Kasi baka mamaya sisihin na naman yung ating presidente, Mr. President, paano mo kami ma-assured na magkakaroon ng malinis na eleksyon? Unang-una, ang pagkakaalam ko, pakitama na lamang po ko hindi hawak ng ating presidente ang COMELEC. Independent ang COMELEC, mga kababayan, at kumikilo sila nang naaayon po sa kanila. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Yung Discaya, meron silang 5 kumpanya na nakaregister sa Pilipinas. Yung tatlo, St. Gerard General Contractor, blah, blah, blah. Pangalawa, St. Timothy, blah, 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 blah. And St. Matthew, blah, 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 blah. Puro santo, no? Mahilig ba sila sa saints? Hindi. Siyan, paano masabi na talagang kanila yung mga kumpanyang yan?
Mga anak. Gerard, Matthew, and Timothy, nanginginig yung daliri ko, ay ang kanilang 3 lalaking anak. Diba? Oh my goodness. Pinangalan nila yung 3 corporation sa kanilang 3 lalaking anak. Alam niyo, sa totoo lang, wala akong idea sa bagay na to eh. Nagkaroon lang ako idea nung umiiyak-iyak na sa media si Mayor Vico Soto. Diba? And for the past 3 days, inaral ko mabuti lahat ng facts, lahat ng documents. And I'm telling you right now, what I'm saying this time is not a chismis at all. These are based on facts. And to be honest with you, hindi ko rin gusto si Mayor Vico. Bakit? Bakit? Masyadong straight. Masyadong too good to be true. Diba mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, napakalaki. Eto, buhat nung, eto kasing video ito, viral na ito mga kababayan eh. Dapat pasalamatan talaga dito si Mayor Vico Soto kasi unang-una, si Mayor Vico Soto kasi kaya binabangga siya, kaya inaano-ano siya nung ibang mga oligarch mga kababayan or ibang mga big fish katulad nitong St. Gerald mga kababayan kasi masyadong tuwid. Alam niyo yung masyadong tuwid, yung ayaw sa corruption mga kababayan, gumagawa ng naaayon sa batas, sa legal, at talagang walang sinisino. Yun po kasi si Mayor Vico Soto. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, syempre, pagka nga naman, mga kababayan, nasa tama ka, tama yung landas na tinatapakan mo, tinatahak mo, marami ka talaga makakabangga dyan. Marami kang, sa madalit salita, marami kang masasagasaan. Mga kababayan, at hindi rin po yan may iwasan sa pamumuno ni Mayor Vico Soto kasi masyadong ang tuwid, mga kababayan. At dahil kay Mayor Vico Soto, nabuksan at nalaman ng publiko etong possible na maging anomalyang ito. Ano po, na possible na magkaroon tayo ng maduming eleksyon sa darating, di umano, na 2025 election. Mga kababayan, ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayaw ko sa mga taong straight eh. Gusto ko mga bi legal. Pwede sa legal, pwede sa illegal. Ayaw ko ng mga ganyang straight masyado kalagay ni Mayor Vico. Parang not my taste. No? Hindi ako ganun. Gusto ko yung mga taong illegal. Kaya, to be honest, kung personal preference lang, mas gusto ko yung mga diskaya. Tama, mas gusto ko kasi yung mag-asawa. Kung personal preference kasi mga kababayan, pwede sila sa ayon kay Sian Gasa. Pwede sila sa legal, pwede sila sa illegal. Ayon po yan kay Sian Gasa, hindi po yan galing sa atin. Pagpatuloy pa natin. Bakit? Ang lupit nyo. Kayo number 1 contractor ng gobyerno for 6 years. Diba? Kahit way back 2015 yung St. Gerard na flag daw ng BIR for issuing fake receipts, fake tax declarations. Pero pagpasok ng Duterte admin, kayo pa rin, after that happening on 2015, kayo Diba? pa rin ang number 1 contractor ng aming bansa. Ano? Kahit may problema na, kinuha pa rin ni Duterte at ginawa pang number 1 contractor ng build project nitong Duterte administration kahit may problema sa BIR. So bakit kinuha ni Duterte? Kasi nga mga kababayan, di umano, hindi ko naman sinasabing totoo. Baka bataan nga ni Duterte. Ano po, kasi for 6 years, sa loob ng pamumuno ni Duterte, kahit may problema sa BIR, pinagkatiwalaan niya pa rin etong St. Gerald. Ano po, na may mga kinakaharap na issue. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Lupit nyo, kayo na mga gusto kong tao. Mga lobbyists, connected to politics. Grabe, pumera, bilyon. Ganyan ang gusto kong tao, ganyan ang gusto kong diskarte. Ang ayaw ko lang dito is, pati yung COMELEC, Tama. pinasok nila, pinenetrate nila. So, paano po kami makasigurado ngayon na magiging malinis yung election at yung mga resulta ng darating na 2025 elections ay talagang totoo? Kasi pag Sabi dito ni kakamping scammer yan si Sian Gasa. Tama! Alam niya kung sino yung mga katulad niya, mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, di ba, merong mga binanggitong tao dati and then napatunayan naman na talagang kumukumit nga, mga kababayan, or lumalabag nga sa batas ng Pilipinas. Ano po, so kung titingnan din natin mabuti mga kababayan, di ba siya yung nag-expose dun sa mga ibang anomalies mga kababayan at yung mga tao na sangkot din sa mga scamming na napatunayan din naman. Katulad nung si Excel, mga kababayan na nagtatago, yung si Sebastian. So ngayon, kung titingnan din naman natin mabuti, alam din si Sian Gasa kung sino, mga kababayan, yung possible na gagamitin yung kanilang connection para magkaroon ng posisyon
sa ating gobyerno at para kumamal ng pera ng sambayan ng Pilipino. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ikaw ang general contractor, number one contractor ng gobyerno ng bansa. Grabe yung impluensya mo sa lahat ng mga politiko. Tama! Tama Kasi yun! magpakatotoo na tayo, hindi ko sinasabi na corrupt ang St. Timothy or St. Gerard. Sinasabi ko in general na pag merong mga construction project sa ating gobyerno, grabe ang korupsyon. Tama! Alam ng lahat yan. At kung ikaw ang general contractor, pinakamalaki number one sa buong bansa, grabe ang pera dyan. Kapag grabe ang pera dyan, grabe yung impluensya mo sa mga politiko. Pag grabe yung impluensya mo sa politiko, ang daming saludo sa'yo, ang daming mong kaalyado. And So sino? ngayon, na sobrang bulag kami kay Alice Guo, kay Pastor Tibuloy, at sa mga nagpapail ng mga COs, At sino yung pinakamatinding kaalyado ng St. Gerald? Pakinggan pa natin. nasalisahan nyo kami na for more than 1 year, tinatrabaho nyo na pala yung mga balota, yung mga makina para sa darating na eleksyon. Bakit kayo, construction company kayo, hindi naman kayo IT systems company? Tama! At bakit in-award sa inyo ng Miro Systems? Diba? Tama yon mga kababayan kasi wala namang kinalaman yung kanilang company sa paggawa ng balot at paggawa ng mga makina na magsusupply at magpo-provide mga kababayan ng pangangailangan ng 2025 election. Magkaiba po yun. Hindi sila IT company mga kababayan para gumawa ng mga makina, mga VCM. Wala silang kinalaman sa paggagawa ng mga makina mga kababayan at mga VCM. May kinalaman sila sa paggawa ng mga karsada tulay at yung mga proyekto ng ating gobyerno dyan sa mga lansangan. Mga kababayan, yung mga build project, pwede pa sila eh. Kaso ang problema, pati ba naman yung sa COMELEC pinanghimasukan pa nila? Yan kasi ang tanong dyan. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano ang connection sa Miro Systems? Bakit sila ang loan bidder ng ating bansa? Walang ibang nagbid kundi sila lamang. Tapos nung na-approve sila, nung nag-grant sa kanila yung kontrata, kayo agad ang kinuwang local partners. How come? How come Diba? hindi ko magtagpay? Hindi may paliwanag na kadahilanan eh. There's something wrong. Pwede kasi talaga mga kababayan mangyari yung sinabi niya kanina eh. Na baka nga yung isang bidder ng COMELEC sa COMELEC mga kababayan, di ba nagpabid ang COMELEC ng mga kukontrata para mag-supply ng mga balota, BCM sa darating na 25. Pwede mangyari yung sinabi niya kanina na baka mamaya etong Miro System dami account lang nitong St. Gerald. Mga kababayan at saka nitong Timothy. Ano po, St. Timothy Construction. Baka dami account lang na ginagamit lang nila para sa kanila talaga bumagsak yung kontrata. Mga kababayan, possible na gano'n na mangyari. So, ipagpatuloy pa natin. Grabe talaga to mga kababayan. Walang panalo mga manok natin dito. Pagka totoo na itong mga nakuhang, itong mga company na ito na kinuha ng Miro System ay konektado kay Duterte, talo ang mga manok natin sa darating na 2025 election. Kaya pala kung matatandaan nyo, malakas ang loob ni Senator Amy na humiwalay, mag-independent. Tapos sina Ipe, mga kababayan, petex lang, sina Bato de la Rosa. Di ba kung sa iba-iba, si Senator Bato de la Rosa, re-electionist. Di ba mag-iingat siya sa mga binibitawan niyang salita. Mag-iingat siya sa panghihimasok niya sa mga issue. Pero hindi niya ginagawa. Kaya kung makikita nyo, di ba, no, ng Galaite, etong si Bato de la Rosa dito kay Moslog, makikita nyo talaga na defensive masyado. At parang hindi iniingatan yung kanyang pangalan na baka matalo siya pag ipinakita niya yung ganong ugali niya. Kaya pala mga fetish yung mga yan, mga kababayan. Kasi nga, kung ito ay konektado kay Duterte, itong mga company na ito na gumagawa ng balota, na wala namang kinalaman sa paggawa ng balota at mga machine, ano po nagagamitin for 2025, ibig sabihin panalo na agad yung mga manok po nila. At talo na agad yung mga manok natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. You know, wala akong pakialam kung tumatakbo si Sara Diskaya for mayor ng Pasig. I don't give a fuck about Pasig City. Paki ko dyan. Wala rin akong paki kay Mayor Vico. Paki kung matalo ka. Di ba? What's my concern is COMELEC, President Marcos. Well, I know for a fact na ang Malacanang ay
technically speaking, walang power over COMELEC. Diba? Because Oh. COMELEC is an independent body na nilukluk ng ating konstitusyon. I know that. So, kinakausap ko to separately. Malacanang, President Marcos, Commission on Elections, paano niyo po ma-assure sa amin na yung darating na 2025 elections ay walang impluensya ng mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado? Diba? How can you assure us after all this St. Timothy thing with the Discayas and with Miro Systems, so sila mismo ang may control, 100% control sa darating na eleksyon? Paano niyo po kayo ma-assure na magiging malinis tong eleksyon na to at walang impluensya ng mga Duterte? Diba? How can you assure the people? How can you give us assurance? Kung ako po tatanungin ninyo, dapat alisin na yung Miro Systems. Pinaalisin na nga yung St. Timothy eh. Aminado na nga kayo, there's a conflict of interest, there's a problem. There's a possibility of certain compromise. That's why last October 4, inutusan niyo yung St. Timothy na pag-hands off na sa Miro Systems. Pero paano tayo makaka-assure? Kaya nga, dapat magpaano na lang ulit sila mga kababayan ng bago, tanggalin na lang ulit nila yung Miro System. Baka nga kasi mga kababayan, ang mangyari dyan, baka yung Miro System dami account lang or dami lang, na kunyari nakikibider lang pero nagmamay-ari pala nun, di umano mga kababayan ha, etong St. Gerald. So ibig sabihin kahit na umalis etong Timothy, mga kababayan, hawak pa rin nila. Kung sila yung kung dami nila etong Miro System, sila pa rin yung magmamachinerate ng mga VCM at saka mga balota. Parang wala ding nagbago mga kababayan. Kaya much better tanggalin na lang nila yung Miro System at magpabiding na lang ulit sila. Ano po, para nang sa ganun mga kababayan, walang impluensya di umano ng mga Duterte etong magaganap na 2025 midterm election. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. No. Na wala pa talaga silang alam or wala talaga silang implementation sa Miro System. So kung gusto niyo pong bigyan ng assurance sa ating Kaya nga kung tutusin, mas gusto ko pa yung hybrid Hybrid election mga kababayan. Mas maganda yung hybrid election, yung manumanong bilangan. Kaso nga lang matagal. Matagal nga lang yung manumanong bilangan. Pero mas maganda yung kasi pagka pinatay ang ilaw, pag lahat may dalang flashlight, walang dayaan. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. gobyerno, dapat i-abolish po itong kontrata with Miro Systems and back to zero. Meron na po tayong 5 buwan or 6 na buwan para gumawa ng mga balota na kayang-kaya naman. Kumuha po tayo ng ibang kumpanya. Tama! Tama yun! Na hindi nakukuha ng kahit na sinong local partner sa Pilipinas na pwedeng impluensya ng kahit na sinong politiko para ma-assure po natin yung malinis na darating na eleksyon. Paano po kayo makaka-assure ngayon, after all this happening, na yung mananalong senador sa 2025 at yung mananalo ng mga mayors, governors, and other positions in the country are not manipulated or compromised in favor of the Duterte allies with the Discayas, through the Discayas. Diba? Kaya pag natalo dito si Mayor Vico Soto sa Pasig, alam na this. Pag natalo si Mayor Vico Soto, sa lakas ni Mayor Vico Soto sa Pasig, pag natalo pa siya dyan, alam na this mga kababayan. Baka nga may nangyari na hocus-pocus. Kasi kung titingnan talaga natin mga kababayan, kaya kahit sino magtataka Biruin nyo kahit na may kaso si Kibulok, nagawa pang makapag-file ng Certificate of Candidacy. Kahit na questionable mga kababayan, yung CONA nitong si Kibulok mga kababayan, nagawa pa makapag-file ng Certificate of Candidacy. At kumpiyansa eto mga kababayan, tandaan nyo, take note. Kumpiyansa yung mga taga-suporta ni Duterte at yung mga vlogger ni Digong na mananalo si Kibulok sa darating na 2025 midterm election. So ibig sabihin mga kababayan, baka predictable na nila na may mangyayari na hocus-pocus. Kasi nga, kung konektado kay Digong, etong St. Gerald construction mga kababayan, ibig sabihin, may impluensyahan ni Duterte ito. Di umano. Hindi ko naman sinasabing possible na mangyari. Pero di umano. Mga kababayan, kung yan ay bataan ni Duterte, malaking chance na ma-impluensyahan. Ano po, di umano. Ipagpatuloy pa natin. Yun lang po. Galing na yung Sian Gasa, no? Na pag-connect-connecta niya, mga kababayan. Kasi kung hindi talaga nag-ingay, sa totoo lang mga kababayan kung hindi nag-ingay, etong si Mayor Vico Soto, hindi malalaman ng sambayan ng Pilipino
na di umano mga kababayan, etong St. Gerald Construction at etong mga Timothy ito mga kababayan, St. Timothy Construction, konektado dun sa Miro system na kinuha ng COMELEC na nag-iisang bumiding dito po sa pabidding ng COMELEC mga kababayan para mag-supply ng mga balota at mga BCM for 2025 midterm election na konektado kay Duterte mga kababayan. So kaya ano po ang komento nyo? Hingil po dyan sa expose na inilabas ni Sian Gasa. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa balitang yan. Mga kababayan, kasi kung ako ang tatanungin nyo kung may impluensya ni Duterte yan, wag na kayong umasa na mananalo mga manok natin for 2025. Wag na kayong umasa na mananalo yung nasa slate ng bagong Pilipinas slate kung konektado kay Duterte yung gumagawa ng mga balota at mga BCM. Ano po, dahil automatic mga kababayan na talagang malaki ang posibilidad na may mangyaring hocus-pocus dyan.